Ngayon naman guys, ang topic natin ay dividing decimals. Paano nga ba mag-divide ng decimal at full number? So kapag ang division natin ay decimal, i-move lang natin ang decimal point to the right. Then ilalagyan lang natin ng 0 dito. Bali, ang i-divide natin ay 2080. Ngayon, bago natin siya i-divide, papasok muna ang DMSBD. Ano ba ang DMSBD? Divide, multiplication, subtract, bring down. Ngayon, i-solve na natin siya. 8 divide 2, bawal siya kaya magto 2 digits tayo. Papasok ng divide, 20 divide 8 is 2. Pag multiplication tayo, 2 times 8 is 16. Papasok si subtract, minus tayo, 4. Saka tayo may mag-bring down 8. Ngayon, mag-repeat lang tayo, mag-divide ulit tayo, 48 divide 8 is 6. Multiplication na rin, 6 times 6 is 48. Subtract. 0. Hindi na natin ibababa ang 0 kaya ilalagay na lang natin siya dito. Ngayon check natin kung tama nga. 260 times original divisor 0.8. 0. 8 plus 20. Hindi pa siya final answer kaya ang decimal natin ay may factor. Decimal point is 1. Kaya nga, mag-move tayo from right going to the left. Kaya ang sagot natin, final answer natin is 280. Ay, 200. So, ang susunod nating topic is elapsed time. Ano nga ba ang elapsed time? Ang elapsed time ay halaga ng oras na nagsisimula sa started point hanggang sa ended point nito. So, sa problem na ito, gagamit tayo ng 3 step. So, ang first step natin, we need to find the started point and ended point about the problem. Third step, we need to use the T-chart method. And third step, is gagamit tayo ng addition at subtraction para makompute kung ano oras ba talaga ang ating final answer. So, for this video, kung si Jerome ay natapos ang karera ng 2:29 PM sa loob ng 3 oras at 10 minuto, anong oras nagsimula ang race na karera? So, gagamitin natin ang first step. So, ito ang first step natin. Start ang ended point, 2:29. Ang second step natin is this T-chart method. Ang third step natin is we need to subtract this. Subtract 2 hours. 2 hours. Isasubtract natin dito sa ended point na 2:29 PM. So, 2 hours, 2:29 PM minus 2 hours is equal to 12:29 AM. So, meron pa rin tayong 1 hour. So, gagamitin natin ng 1 hour para ganun pa rin na ating gagawin. Isasubtract pa rin natin siya sa ended point. 1 hour, 12:29 AM minus 1 hour is equal to 11 AM. To 11:29 AM. So, meron pa tayong natitirang 10 minutes. Ganun pa rin ang ating gagawin. 10 minutes. Isasubtract pa rin natin dito sa 11:29. So, 10 minutes. So, 11:29 AM minus 10 minutes is equal to 11:19 AM. So, dito na papasok ang addition. Sisiguraduhin natin kung sasakto ba to sa ating elapsed time na 3 hours and 10 minutes. Gagamitin natin ang addition. Pag i-add natin itong tatlo, so 2 hours plus 1 hour plus 10 minutes. Tama, very good. 3 hours and 10 minutes. So, tugma siya. So, tugma siya sa ating elapsed time na 3 hours and 10 minutes. Tugma siya dito. So, ang ating final answer na lalabas na dumating siya na nasimula ang race is 11:19 AM ng tanghali. Natapos niya ito ng 2:29 AM sa loob ng 3 oras at 10 minuto. So, that's for today. That's for my topic. So, meron tayong example na 4,560. So, 4 times 1,000 plus 5 times 100
exponential expanded form. So we have to write 4 times 10 raised to the power of 3 plus 5 times 10 raised to the power of 2 plus 6 times 10 plus 8 times. So, every time na makikita natin yung ganito, so, lagi siyang equivalent to 1. So, meron ulit tayong another example, 947. So, we have to write 9 times 100 plus 4 times 10 plus 7 times 1. So, para maging exponential expanded form, so 9 times 10 to the power of 2 plus 4 times 10 plus 7 10 raised to the power of 0. So, palaging ang meaning nito is 10 raised to the power of 0 is equals to 1. So, yun lang po. Salamat Eman. So ngayon naman ang topic ko for today is partitive proportion. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve. Meron po akong 306. Tapos paghahatian ng 2:3:4. So paano ko ito kukunin? Ipagaan ko lang sila. So magiging 9. Tapos i-divide ko lang siya sa 306. 306 divided by 9 is equal to 34. So, papasok naman ang multiply. I-multiply lang natin yung tatlo. So, 34 times 2 equal 68. 34 times 3 equal 102. 34 times 4. So, paano makakasigurado kung tama siya sa 306? So, i-add natin siya para magtugma sa 306. So, okay. So, nagtugma siya sa ayun na po. Bye-bye. Hi guys, ang topic po natin ngayon ay kung paano mag-multiply ng mixed number by mixed number. Paano ba sa i-multiply? Gagawin muna natin itong improper fraction para may multiply natin siya. Gagamit tayo dito ng times kaka-add. 3 times 3 plus 1 equal 10. Tapos copy lang natin ito denominator na 3. Ganun lang din gagawin natin sa isa na 3 over 3 and 3 times kaka-add lang din. 5 times 1 plus 3 equal 8. Copy lang natin yung denominator na 5. Mas pwede na tayo mag-multiply. 10 times 8 equal 80. 3 times 5 equal 15. Improper pa, sa bawal pa tayo mag-final answer kasi malaki pa yung sa taas kaysa sa baba. Gagamit tayo dito ng divide. divided by 15 equal 5. 5 times 15 equals 75. Mas ima-minus natin yung 75 sa 80. 80 minus 75 equal 5. Tapos yung 5 iaangat lang natin sa dito. Lalagay natin dito. Tapos kakapyan natin yung denominator na 50. So hindi pa siya lowest term. Pwede pa siya lowest term na may common factor pa siya na 5 na 5 yung 5 tsaka 15. Five divided by 5 equals 1.
50 divided by equal 3. Ito po ang final answer natin. Hello guys, ang next topic na i-share ko sa inyo ay divisibility rule of 2, 3, and 6. Kunin natin ang numerong 2, 4, and 6. Dapat ang divisibility rule para sa 2. Suriin kung ang uling digit ay pantay. Sa kasong ito, ang uling digit ay 6. Na kahit ilapat ang divisibility rule para sa 3, madagdag ang mga digit ng 2 plus 4 plus 6 equal 12. Suriin kung ang kabuuan ng 12 ay nahati ng 3. Dahil ang numero ay nakatugon sa parehong divisibility rule para sa 2 and 3, ito ay mahati ng 6. Example, 2 plus 4 plus 6 equal 12. Tapos ka na eh. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano hanapin ang interest sa loob ng ilang buwan. Meron tayong tinatawag na PRT o Principal Rate at Type. Ang principal natin times, ita-times mo siya kahit sa rate. Equal. Tandaan, kapag nagsusolve ng annual interest, dapat yung time lagi yung naka-in-years. Para ma-convert natin si 9, i-divide natin siya sa 12. Kaya ang kinalabasan ay 0.75. Pagkatapos yan, ita-times naman natin yung kinalabasan ng times sa P, tsaka R. Ita-times naman natin siya sa T. Ang kinalabasan ay 3,750. Tandaan kapag hinahanap ng interest, dapat laging ita-times si P, tsaka R, tsaka T. Yun lang. So, ang topic natin today is finding interest. So, i-share ko sa inyo kung paano makukuha ang interest sa loob ng ilang taon. Meron tayo dito principal, rate, and time. So, ang gagamitin ko formula dito is time. So, yung principal, ito na dito sa rate. Parang di magalit. So, yung rate naman, dito times ko siya sa time. Ito na yung interest. Topic natin yan ay PBR, percentage based at rate. Paano natin malalaman kung asan ang rate at saka base? Ang base diyan ay ang ito 30. Tapos ang rate is 5%. Ang nawawala dyan is percentage. Kaya ang magiging sagot dyan is percentage is equal to rate times base. Number 2. What percent of 30 is 12? Ang hinahanap naman natin dyan is rate. At ang 30 is a base. At ang 12 is a percentage. Kaya ang magiging sagot natin dyan is rate is equal to percentage over base. Number 3. The number 12